Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One News. Pahayag ito ni Chairperson Luis Tro ng Committee of Justice sa pagsasampa ni Atty. Mans Carpio ng kaso laban sa kanya at iba pang kasama niya. Sabi niya, naninindigan ako na ang lahat ng aming hakbang ay para sa interes ng publiko at pagsunod sa itinakda ng batas. Okay. House Justice Committee Chair Luis Tro said on Monday that all actions taken by the panel were in the interest of the public and in line with the law. She acknowledged the complaint from Attorney Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, related to the committee's hearings, but said she has not yet received any official filing and is prepared to respond once it is formally lodged. Luis Tro also defended the committee's authority to issue subpoenas and to examine AMLAC reports, saying these were collective decisions consistent with House rules and the Constitution. Sabi niya, mismong ang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay hindi saklaw ng tinatawag na confidentiality of bank deposits. Sa makatuwid, ang paglabas ng mga AMLAC records na ito ay legal at kinakailangan para sa transparency at katotohanan. Okay, narinig ko yung paliwanag ng abogado ni Atty. Mans Carpio, Atty. Danao. Sa Anti-Money Laundering Act, Section 8A, ang nakalagay ganito. The Anti-Money Laundering Council ay hindi pwedeng isapubliko ang mga reports ng mga bangko sa kanila tungkol sa mga deposito ng mga tao. In so whatever manner, in any form whatsoever. Yun ang basihan nila sa pag-ano. Yung sinasabi naman ng kampo ng mga kongresista, example, Congresswoman Dilma Distro, ibang batas daw yun. 1950s pa daw na batas. Yang sinasite kampo ni Atty. Mans Carpio is yung AMLA 2001, tapos amended by a law 2021. So, tingnan na natin ngayon, may iba-ibang mga batas na pinag-anuhan. So, labanan na ito ng batas. Ako, natutuwa ako na nagsampa kaagad ng kaso si Atty. Mans Carpio. Sabi nga niya is, hindi lang para sa amin ito, itong pagsampa namin ng kaso. Ginawa namin ito para maproteksyonan din ang mga ordinaryong tao na may deposito sa bangko. Kasi kung ganyan ang gagawin, ako, example, may pera ko. Ayoko na lang din mag-deposito sa bangko. Kasi baka mamaya, isisiwalat lang ng AMLAC. Kung sinasabi nila na exempted sila dahil sa impeachment, hindi man sila ang impeachment court. Ang impeachment court ay ang Senado. Ang kanila, hindi sila korte. Mga prosecutor sila. Ang kanila dapat timbang-timbangin lang ang mga ebidensya na pinakita ng mga complainant. Ang nangyayari kasi, sila na ang nagpro-produce ng dagdag ebidensya.
wala pa akong nakitang piskal sa buong bansa na pag may complainant, is yung piskal ang naghahanap ng paraan para madagdagan niya ang ebidensyang isinabit ng complainant. Mayroon akong kaibigan, malapit na kaibigan ko, sinampahan ng kaso. So yung kaibigan ko, dumating sa kanya yung sumpuena, pumunta siya sa piskal, ang piskal, ibinigay sa kanya yung reklamo ng complainant, ng kapal. Ganyan kakapal na folder. So, ni-receive. Nakalagay doon sa ano ng piskal na after 1 week, magbibigay ka ng counter affidavit. Ganon. Yes, piskal. Nagkasundo. So, after 1 week, yung kaibigan ko, pinirmahan niya yung counter affidavit niya na ginawa ng kanyang abogado. Wala siyang inilakip na ebidensya. As in, wala. Ano lang, dininay lang niya. Wala siyang ebidensya. Sinubmit. So, ang piskalya, pag-submit, ibinigay niya yung piskala, pagtanggap ng piskal sa counter affidavit ng kaibigan ko, binigay niya ang isang kopya doon sa complainant. So, sabi niya sa complainant, okay, magre-reply ka in 7 days. Yes, piskal. So, after 7 days, dumating yung reply ng complainant. Ang piskal, pagdating ng reply ng complainant, ibinigay na naman niya sa kaibigan ko. Okay, mag-submit ka ng counter reply after 1 week. Ganun lang. So, ang kaibigan ko, nagbigay ng counter reply. After that, wala na. Sabi ng piskal, okay, for resolution na ito, hintayin nyo ang resolution. Kung ibabasura ko ba o hindi. Ganun lang. Ang piskal, ganun lang. So, ang nangyari, ang piskal, nakita niya may probable cause. Inakyat niya sa korte. Pagdating sa korte, binasura ng korte dahil napakahina ang ebidensya nila. Ganun lang yun. So, ang mga Committee on Justice, mga piskal lang kayo, hindi kayo ang korte. Ang korte na may exemption sa mga ganyan, bank secrecy law, data privacy at mga iba pa, AMLAC, ang impeachment court may exemption sila, hindi kayo sa kamara. Yan ang aking pagkakaintindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naon ako sa balay sa tabangan na Muugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni itsura sa gawas nga bain sa balay.
Og karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay yung nakatuig aron pa ginilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang magkatuig karon ay pa ginilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Mm. Punta nga magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo po. Oo. Salamat kayo. Mm.